ating affirmative. Pastor Eric, your time start now. Okay, tanong, no? Ano ginamit mo ang 1:15, no? Sa sa teolohiya, ano yung gamit na ano yung gamit na parabola rito? Allegorical o metaphorical? Sagot ko allegorical. Yung allegorical, nagsasalita ka niyan pero tumutukoy yan sa mga bagay na malalalim. Yan ang allegorical eh. Nag-aaral ako niyan, Bible theology ako, 4 years course ako, buddy. Okay, ibig sabihin, no, ito yung allegorical. Ngayon, ang tanong, no, yung bang tinutukoy dito na mga pinutol, no, sabi mo, sa puno, ay mga ligtas? Oo, hindi. Yes, mga ligtas yan. Ang katunayan nga, Roma 11:17, sabi diyan, sapagkat kung ang tunay na mga sangay na nga bali, at ikaw na isang ulibong ligaw ay naisanib sa kanila, ikaw ay nakabahagi sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Yan, ligtas yan mga yan. Ikinabit yan dahil nawala yung mga nangabali. Nakabahagi yan sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Ligtas yan, Okay. kapatid. Okay. Sabi mo ligtas, no? Sabi mo ligtas. Ngayon ang tanong ito, no? No? Ito ang tanong. Si Judas ba, no? At yung mga Pariseo o mga Hudyo noon na nakasama niya, na sinasabing nakasama niya at tinawag na alagad, nakasama ba sa pulong ito? Oo, hindi. Nakakasama pero nabali. Roma 11:17. Sapagkat kung ang tunay na mga sangay na nga bali, at ikaw na usang ulibong ligaw ay naisanib sa kanila. Merong mga nabali sa sanga. Kaya nga ang kaligtasan nawawala kasi nababali. Yan kapatid, malinaw yan. So ibig sabihin, itong mga Pariseo na tinutukoy dyan at si Judas, yun, na nakasabit doon, nakasanga roon, ay nabali dahil sila ay mga ligtas? Oo, hindi. Yes, ligtas sila. Kaya nga nawala kaligtasan nila Kaya nga hindi totoo one save, always save Dahil nababali. Ang katunayan nga, si Kristo talaga pumuputol. Yung hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol yan. Hebreo 6 ng 8, basahin mo. Kaya talagang di mo mauunawaan yan kasi nga sabi sa Mateo ng 13, kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Di mo talaga maunawaan yan, kapatid. Okay, next question. No? Sabi mo, yung mga osas, ginamit mo yung mga osas, ginamit mo, na ang aral nila, kahit pumatay, kahit man-rape, ligtas pa rin. Paano mo mapapatunayan yan, no? Dito, no? Sa ating usapan na yung aral nila na kapag pumatay, man-rape, ay ligtas pa rin. Okay. Ang doctrine ng OSAS, dati akong Baptist. One save, always save. Minsan naligtas, magpakailanman ligtas. Yan kapatid. Objection din ako. Pastor Eric, objection. So, hindi niya naunawaan yung tanong ko. Sabi ko sa akin, ako. Hindi sa kanya. Hindi sa iba. Paano mo Okay, clarification. Proceed. Clarify ko? Okay. Proceed. Objection din ako. I-clarify muna, tapos counter objection tayo, ha? Sige. Ako na. Okay. Alam mo kapatid, kaya ako nasasabi yan. Dati akong Baptist. One save, always save din ako. Kaya alam ko yung doktrina ng Baptist. Galing yan sa Baptist. Okay, so ganito. I-clarify muna yung tanong ni Pastor Eric, tapos mag-object na lang si Mario kung may problem sa question, ha? Bro Eric, proceed, bro. Clarification tayo kasi bintang siya ng bintang sa akin, no? Na ako'y osas kahit pumatay, kahit man-rape, ligtas pa rin ako. So sabi ko, ito tanong ko, paano mapapatunayan sa usapin natin ngayon na ginamit ko sa Biblia na ako, no? Ako mismo, no? Na handang pumatay, man-rape o gumawa ng masama, no? Ay ligtas pa rin at hindi mawawala ang kaligtasan. Ako hindi ikaw. Okay, papatunayan ko. Papatunayan ko. 30 seconds. Papatunayan ko. Yan. Yan doktrina mo, minana mo yan kay Pastor Alex. Nung tanungin ko siya, kahit ligtas siya, pumatay, kahit pumatay siya, mang-rape siya, ligtas pa rin siya. At parehas kayo, kaya nga patutunayan mo, ang tunay na ligtas ay hindi mawawala kaligtasan. Ano, kahulugan nun, kahit may free will, makapatay, ligtas pa rin kahit mang-rape. Kasi nga yan ang paksa mo, di ba? Tinatayuan mo. Huwag mong i-deny, kapatid. Huwag mong i-deny. Ulitin natin, hindi nga maunawaan. Wala naman tayo sinabi. No? Sa pakinig ng mga nanonood ngayon, sa live natin, saan ko sinabi? Objection ako, moderator. Objection ako. Wait lang, objection muna, bro Mario. Objection, bro. Sabi niya kaganina, hindi ko raw maunawaan. Sabi ko nga sa kanya, paksa niya nga yan patutunayan nga niya, ligtas pa rin
Okay, At okay, hindi okay. nawawala kaligtasan eh. Okay, Baka wait hindi mo lang, bro. napapatunayan. Okay na rin, bro. Ibig Kasi, sabihin ba yung paksa mo, okay na yan, bro. ginigiba mo Bro ngayon? Mario, ganito. Pag mag-object kayo, bro, I expect mga kapatid na merong mga violation. However, I think gusto mong ipaliwanag yung premise nung sinabi niya. Kung tutol ka dun, bro, mamaya i-rebat mo na lang. Pero dito, Pastor Eric, tuloy-tuloy ka pa din sa pagtatanong, bro. Okay, sige, tuloy tayo. Okay, ito uling tanong natin dito sa aking sinasabi. Paano napatunayan at sinabi ko na kahit pumatay ako, man-rape, ay ligtas pa rin ako sa akin. Sa sinabi ko sa debate natin, mapapatunayan ba Okay. sinabi ko yun? Sasagot Okay. ko, oo, hindi. Okay. Yan, oo. Ito katunayan, ang paksa, patutunayan mo na ang tunay na ligtas ay hindi nawawala kaligtasan. Ibig sabihin nun, pag tunay kang ligtas, kahit mang-rape ka, pumatay ka, ligtas ka pa rin. Kaya nga sabi mo, hindi nawawala kaligtasan eh. Yan, napatunayan ko na. Next. Inalis nyo, Okay. free will, Galatians 5:13. Okay. Sa Efeso 4:18, binanggit mo. Yun bang tinutukoy doon? Yung subject doon, no? Yun ba'y mga tunay na ligtas o hindi ligtas? Tunay na ligtas. Kaya nga sabi, nahiwalay eh. Meron bang nahiwalay na hindi nakakabit? Sabi diyan, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Ibig sabihin, pag nahiwalay, nakakabit yun sa puno. Kaya nga ang Diyos pumuputol talaga, Roma 11:17, sapagkat ang mga tunay na ngasangay nangabali. Yan. Okay, Merong next uling ligaw na naisanib ng mga bagong naligtas. Meron bang ligtas na sinasabi sa kadiliman, no? Ng kanilang pag-iisip, madilim ang kanilang buhay, pag-iisip, masasabi mo bang ligtas to? Oo, hindi. Oo, meron. Uunawain mo lang. Kaya nga sabi diyan, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Hindi mo talaga maunawaan yan, kapatid. Sabi kasi ng Mateo 13:13, yung kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Sabi sa ikalawang Timoteo 3:7, lagi kayo nagsisipag-aral, di kayo nakaalam ng pagkaalam ng katotohanan. Kayo yun, kaya di mo talaga maunawaan yan. Gatas ka pa Sabi rin. dito, sa 17, ito nga ang sinasabi ko na sinasaksihan ng Panginoon na kayo hindi nagsisilakad para naggaya naman ng lakad ng mga hintil. Sino yung tinutukoy dito na dalawang subject? Hintil at Tudyo. Objection. Sino yung tinutukoy sa 18? Yung bang mga ligtas o yung mga hintil na mga nasa kadiliman? Objection, moderator. Objection, proceed. Yung ang ano niya, yung boses niya, nagpuputol-putol, parang umuutot. Kaya clarify question lang ako. Okay, so, Clarify question. clarification, bro. Sige, bro. Okay. So, sabi mo kasi ligtas to. So, tatanungin kita sa 17. Sabi dito, no, sa mga sinasabi na sinasaksihan ng Panginoon, kayo hindi nagsisilakad pa ng mga lakad ng mga hintil. So, may dalawang parte pinabanggit dito, Hudyo at Hintil. At sa 18, na nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sino tinutukoy dito? Yung mga hintil o yung mga ligtas na mga Hudyo? Yan, tinutukoy dyan, parehas. Parehas yan. Kaya nga ang Diyos sabi sa Roma ng 11, yung mga tunay na sanga nangabali. Yan, bumabali talaga ang Diyos. Ang katunayan dyan sa Efeso 18, dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay na nahihiwalay ang mga hintil, pwede rin mahiwalay ang mga Hudyo. Yan, para sa lahat yun Sabi mo, dalawa sila. Ibig ba sabihin, yung mga Hudyo, no, na mga nasa Panginoon, no, at hindi sa mga hintil na wala sa kadiliman, ay nahihiwalay din dito, na tinutukoy sa 18, hiwalay din sila tinutukoy dito. Sabi mo, Dorote, hiwalay ba sila dito, yung mga Hudyo? Nahihiwalay o hindi? Yes, nahihiwalay talaga. Ang katunayan, Isaiah 59:2. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Yang salitang yan, para sa lahat ng tao yan. Talagang kaya kang ihiwalay ng kasalanan sa Diyos. Kaya nga sabi diyan ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya ang Efeso ng 4:18, para yan sa lahat. Mahihiwalay ka talaga, kapatid, pag nagpakasama ka. Next question. Sabi nito, hindi nagsisilakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Ibig sabihin, itong mga Hudyo na to, na hindi lumalakad gaya ng mga hintil. Sinasabi mo ngayon na ito yung mga nahiwalay o hiwalay o hindi? Yes, nahiwalay nga dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip Efeso 4:18, di ka talaga makakaunawa kasi sabi sa Mateo ng 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, di kayo makakaunawa. Lagi kayo nagsisipag-aral, di kayo nakaalam ng katotohanan. Ang linaw-linaw nahiwalay nga sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Ibig sabihin, dating nasa Diyos, nawala ang kaligtasan, nahiwalay, kapatid.
Di mo ba makayang intindihin yan? At yung mga talata mo na binabasa mo, no, na yung kaligtasan, na tinan mo na walang hanggang kaligtasan, ay mawawala. Okay, sige, babasa ko. Meron. Yan, ito. Sa Mateo 8:12. Sapagkat ang mga anak ng kaharian ay Time, pawang time, time, itatapon time. sa labas. Yan na nga ang pagtangis ng kanilang mga Time, ngipin. time, time. Mga 10 ligtas minutes, siya, time. Mateo Time na. So, 13:38. time na. So, dako tayo